Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, kasi ganito yan, kapatid na isa. Ito ang nangyari. Yung Ramadan series po natin na sinabi natin tuloy-tuloy inshallah sa buwan ng Ramadan, ngayon ay nagkataon na ang araw na ito ay taping natin, kapatid na isa, di ba? Taping natin doon sa programa natin na Daan Patungo sa Paraiso, which is nila-live mo yun tapos nagtitape tayo, di ba? Ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari sa schedule ko. Kaya sabi ko, ngayon, alas 10 na. So, kailangan may tuloy natin yun, pero sa pamamagitan nun, kahit papaano kapupulutan ng aral at tuloy-tuloy yung programa natin. At ganun din, gusto ko i-acknowledge yung mga kapatid natin sa pag-aaral natin doon sa kanila patungkol sa sira ng Propeta Muhammad (AS) at yun yung sira. At ito nga, nakakonek pa rin sila, kapatid na Abdullah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Wala ako kasi sa bahay ngayon, kapitbahay lang ako dito sa kapatid natin kay Isa Villaruel. Ngayon, ang ginawa ko ay ito na lang i-live ninyo sa mga estudyante natin. Pero bago tayo magsimula, talagang hindi ko tinantanan ang misis niya. Misis mo bro, napakabait niya, jazakallahu khairan. Meron po kami ngayon na saging na, hindi kamote saging na saba. Oo, tama. Saging na saba. Alam mo ba, nung elementary kami bro, paborito ko to. Minsan maski yung may baon ka lang ng 10 pesos, 5 pesos, ganyan. Tapos masarap na yan. Ako minsan fishbowl kinakain ko. Pero ito talaga, tatak Pinoy ito eh. Kahit saan ka sa mundo. Saan nakabibili rito misis mo? Dito lang sa Bata? Opo, sa Pinoy Market o di kaya sa SADS. Ang sarap bro. At ngayon po, yung mga kapatid natin nandyan sa Pilipinas, alas 3 na ngayon sa Pilipinas. Ikaw taga Iloilo po. Iloilo. Oh, mashallah. Batiin mo yung mga taga Iloilo na mga kapatid mo muna, bro. Mashallah. Mashallah. So, maayong aga sa inyong tanan dira sa Iloilo. Ilonggo muna tayo, no? Maayong aga. Maayong aga. Anong oras na ba? 10, 11, 12, 1, 2. Alas 3 na sa Pilipinas. So, nagsusuhor sila ngayon. Opo, mashallah. So, mashallah. Ngayon ay programa ito ni Ustad Amrullah sa Ramadan series ng ikalawa. So, ang sarap ng saging. Mashallah. So, habang kayo nanonood dyan, ay kumakain muna kami ng inshallah. Hindi, abang kumakain tayo at sila rin kumakain dyan sa Pilipinas at nanonood yung mga dito sa Riyadh. Mga kapatid, kasi buwan ng Ramadan, siyempre paggabi, oras na dapat kumain. Di ba? Kasi bukas, hindi na tayo kakain. So ngayon po, sa pamamagitan ng ating pagkain, ano itong ginawa ng misis mo? Itong yung hot cake? Anong tawag? Pancake. Mashallah, ang ganda ng pancake ninyo. Bismillah. Mainit na mainit pa. Ngayon isa, inom ka muna ng kape. Okay. Ang title ko, itong Ramadan series ko, sinabi ko sa mga televiewers natin o mga manunood natin, wala pala tayo sa TV. Halo-halo kasi yung mga topic ko. Mashallah. Nandyan yung tafsir, nandyan yung hadith, nandyan din yung fiqh, inshallah, at saka yung mga stories of the Sahaba. Mashallah. Ang title ko ngayon, tinitle natin dyan, Bakit May Ramadan? Bakit may Ramadan? Oo. Yan ang katanungan. Ikaw, matanong kita, bakit may Ramadan? Sa nga po pala, ang kapatid natin na si Brother Isa Villaruel, Abu Rayhana, Ilonggo ito, nag-Muslim na. Ilang taon ka na bro? Nag-Muslim? Sa 2006. So, 2006, 14 years na ngayon, ano? At alam mo ba yung mga Ilonggo, sila yung mga Ilaga. Alam mo yung Ilaga? Opo. Ang pagkaalam ko sa Ilaga, correct me if I'm wrong, hindi ko alam kung anong pagkaunawa sa inyo, sila yung mga kalaban ng mga Muslim sa Mindanao na pinuputulan nila ng mga tenga yung mga muro. Yun ba pagkaalam mo sa Ilaga? Anong alam niyo sa Ilaga? Ang ilaga kasi sa amin, Ustad, ang ibig sabihin ng ilaga, yung pag sa Tagalog, daga.
Hindi nga. Opo. Ang Ilaga, ang sa Tagalog, daga. Opo. Ang layo-layo naman nun. Yung sa salita namin, yung daga na yan is ilaga. Daga, Ilaga. Opo. Pero nung naging Muslim na ako, yun nga, naririnig ko yung mga tawag dito, yung mga unang panahon na kung saan pumunta yung mga kababayan ko sa Iloilo, yung taga Iloilo pumunta ng Mindanao. Yun nga, yung pinagsama daw yung yung Ilocano at saka yung Ilonggo, Land Grabbers Association, parang Ilocano at saka Ilonggo pinagsama ang pwersang ito laban sa mga Moros. Opo, para kamkamin yung mga lupain. Kaya makikita natin sa Totoo yan. sa Totoo parting yan. Mindanao. History na ngayon itong Opo, pinag-uralan. sa parting Mindanao, di po ba yung may mga kamag-anak kami dyan, Ustad, na pumunta ng Mindanao, walang-wala. Ngayon, marami silang lupain sa Mindanao. Totoo yan, bro. At nakakapagtaka kasi may mga taga Mindanao, Cotabato, Maguindanao, na Ilonggo, Opo. Ilocano. Opo. Sabi ko, saan kayo pinanganak? Sabi niya, dito, Ustad. Sabi ko, mga magulang nyo dyan pa rin. Sabi ko, ba't kayo napunta dyan? Lugar rin ng mga Muslim. Sabi nila, hindi. Kasi yun ang alam namin dito rin. Kasi ang pagkaalam ko, sa time ni Marcos, dinala yung mga ninuno doon sa mga Ilocano na yan. Doon sila nilagay sa Mindanao. Kasi malawak masyado yung kalupaan ng mga Kaya nga may mga part sa parting Jinsan. Yung pangalan ng lugar sa kanila parang kagaya ng pangalan ng lugar sa amin, yung halimbawa Punong Grande, kasi Punong Grande yung lugar ko, may mga lugar na ganun talaga. Mashallah. Kasi yung karamihan nakatira doon, taga doon sa amin. Doon nakatira lahat, Opo. karamihan. Opo. Mashallah. Iyan ay patungkol sa history. Ngayon, ang sarap pa rin talaga ng itong hot cake na ginawa ng misis mo. Walang gaanong kaasukal siya. Mashallah. Pagawa ko nga dito si misis din. Kasi kami, ang ginagawa namin pag hot cake, apang ang tawag doon. Nakatikim ka na yung maputi na rice na Yung puti puti, sa mga Maranao, Tausug, Maguindanao, ganun sila. Pero masarap to. Pero balikan natin yung tanong ko sa'yo, bakit may Ramadan? Ikaw, bilang balik Islam, bakit may Ramadan? Okay, bakit ba may Ramadan? So, ilapit mo yung mic. Kaping barako, ito hindi. Barako po. Kaya pala. Bakit may Ramadan? Dahil ito po ay itinakda sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagsunod, at alam natin na ang pananampalatayang Islam ay meron itong 5 haligi. So isa sa haligi ng pananampalataya ay ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Correct. Pero ang tanong mo, Ustad, bakit may Ramadan? Bakit may Ramadan? Okay, yung Ramadan kasi, mga kapatid, ito ay pangalan ng buwan sa kalendaryong Hijri. Correct. Diba meron tayong Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Yun ay pangalan ng tawag dito, buwan sa kalendaryong Hijri. Pero unlike sa Gregorian calendar naman, merong January, February, March, April. So ito nga lang natataon sa buwan ng Ramadan, tayong mga Muslim ay nagpa-fasting. Ginagampanan natin yung obligasyon na inata sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ko naitanong kapatid na Isa, bakit may Ramadan? Kasi may mga tao kasi minsan, ang mga Muslim minsan nagtatanong din, pero halos karamihan minsan yung hindi mga Muslim. Bakit may Ramadan? Bakit kailangan pa magsala? Bakit sa Islam bawal ang baboy? Kung bawal naman ng baboy, bakit pa naman yung nilikha ng Diyos? Di ba? Kung bawal yun, bakit pa niya yung nilikha? Ganyan. Napakasimple lang. Tayo bilang mga Muslim, naniniwala tayo na dito sa mundo, nilikha tayo ng Allah para sambahin siya. So sa pagsamba sa Allah ay may mga kaakibat na pagsubok dito. Kung susundin mo ba siya? O ang susundin mo ang sarili mo? O ang udyok ni Satanas? Ngayon, bakit bawal ang baboy? Dahil pagsubok ng Allah sa atin, kung susundin mo pa rin ang kagustuhan ng sarili mo na lalapastangin mo pa rin ang kagustuhan ng iyong Panginoon na ipinagbawal ang baboy. Tama. Sa Quran, bawal. Sa Biblia, ganun din ipinagbawal. Ang hindi ko maintindihan sa mga kapatid natin ng mga hindi Muslim, alam nilang bawal pero kinakain pa rin nila. Masarap daw yung bawal, Ustad. O yun ang problema. Pero ang bawal, magtiis ka niyan, mas malaki ang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah. Tama. Isa sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man sabara fi ma'na al-hadith, ang sino mang magtiis sa anumang ipinag-utos ng Allah
ay lalo pa itong bibigyan ng Allah ng maraming pagpapala at papalitan niya ng mas mabuti. Ang problema pag hindi mo natiis, yung haram, lagi mong ginagawa, kapatid na Isa, kasi nakaka-addict. Kaya ngayon, tanong natin bakit Ramadan? Kasi po mga kapatid, kung bakit may Ramadan, alam natin bilang Muslim na tayo ay naniniwala na lahat ng mabuti, lahat ng pag-uutos ng Allah ay ito ay makakabuti sa kanyang alipin at dapat niyang sunduin. At kung bakit niya ito ipinag-utos na bawal umiwas dahil ito ay dapat ding iwasan dahil kung ito ay susundin mo, makakasama sa iyo. Tama. So ngayon, nakikita natin na ang Ramadan na ito ay napakamaraming benepisyo sa buhay ng tao. Hindi lang pangkalusugan, hindi lang pang-espiritual, lahat na ng aspeto ng buhay ng tao. Wallahi bro. Kasi isipin mo ang Ramadan na ito, para ito ay manumbalik ang tao sa Allah. Hindi ba? Para gumawa siya ng kabutihan, para gumawa siya ng lahat ng anumang mga mabuti na ito ay iaalay niya sa Allah. Kasi kung walang Ramadan sa isang taon, bro, bising-busy ka sa trabaho mo, bising-busy ka sa pamilya mo, bising-busy ka sa lahat ng mga bagay. Pero itong Ramadan na ito ay oras ng panunumbalik at pagbabago. Oras na isa-charge mo ang sarili mo na muli mong bubuhayin. Dahil nandito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Shahrul ladhi fihi baraka, yubahu bihi kumul malaika. Ito yung syahar na kung saan ipinagpala na maraming mga biyaya na ibibigay ng Allah sa isang tao. Lahat ng mga mabuting gagawin dito, dudublihin ng Allah. 10 beses. Subhanallah. 10 times to 70 times to 700 times ila da'fin kathir. At hindi pa mabilang-bilang. Walay mga kapatid, kung isipin mo to sa amin doon, anong to? Mga kwentong barbero? Hindi po. Kwento ito at sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya napakapalad, napakaswerte ng mga Muslim ngayon na sila ay nasa buwan ng ipinagpala na ito. So dapat ang araw na ito, ang buwan na ito ay dapat may mabago. Ha? Palagay mo, anong pwedeng dapat mabago? Isa. So, ano bang dapat mabago natin sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan? So, yun nga, kagaya ng nabanggit ni Ustad na ito ay pag-charge ng ating pananampalataya, pagkakataon para baguhin natin yung sarili natin. Dahil alam naman natin na ang Islamikong kahulugan ng pag-ayuno, ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pag-iwas sa pagkain, inumin, pakikipagtalik mula bago bukang liwayo ay hanggang takip silim. So, dito sa buwan ng Ramadan, kung yung mga bagay na ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga bagay na halal, sa oras na tayo ay nagpapasting mula bukang liwayway hanggang takip silim, yung mga halal na pinahintulot ay nagiging pansamantalang naging haram sa atin. Stop muna. Stop muna. So, yung ano pa kaya yung... Teka lang, nagbigay sa akin ngayon ng alaala. Sa akin, pananaw, doon ko marirealize na mayroon akong Panginoon na dapat kong siyang sundin. Tama. Kasi siyang magkukontrol eh. Gusto mo uminom, gusto mo kumain, gusto mo lumapit sa asawa mo. Pero sa oras na yun, kung mahal mo ang Allah, sundin mo siya. Tama. Nagugutom ka, nauuhaw ka, nauuhaw ka gyapon, kay init ka karon. Sige ka mag-inom, pero dili unta kay unsa. Makuan ba ka? Unsa ni kanang mahadlok. Kanai Ginoo na nagtanaw sa imo. So, kailangan mangibabaw siya. Afaraita man ittakhadha ilaha hawa. Nakita niyo ba ang mga tao na ginawa nilang Panginoon ng kanilang sarili? Dahil sinunod nilang sa nilang sarili. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Katotohanan, ang sarili na ito, ang gusto niya ay ang mga bagay na bawal. Sinabi mo kanina bawal. Kasi nandyan na eh. Gusto natin, hinahanap natin yung bawal. So, ang Islam is istislamu lillah. Total surrender and submission to the oneness of Allah. Kung ano ang gusto niya, mananatili siya. Ang Ramadan na ito, buong mundo, ang lahat ng mga Muslim, sila ay mag-aayuno. Pantay-pantay sila. Ang hari, ang mahirap. Sabay-sabay silang kakain. Sabay-sabay silang hihinto ng hindi kakain. Dahil may tagapaglikha.
huwal jabbar, al-wahid al-qahar, na dapat siyang manatili. At siyang susundin mo, doon mo mapapatunayan na ikaw ay mananampalataya at Muslim. At ito yung pagbabago sa sarili, bro. Ito yung madrasa nga itong Ramadan na ito, di ba? Panahon ng kagaya yun, panahon ng pagcha-charge natin dahil ito balikan natin yung kanina Ustad, yung halal yung halal cake, walang problema. Yung halal, di ba, nagiging nagiging haram sa oras na tayo ay so yun nga, yung mga ipinagbabawal pa kaya. Kung yung halal nga yung pag-inom ng tubig, yung pagkain ng mga kung anong pagkain ay pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pansamantalang pinipigil natin. Iniiwasan natin. Iyon pa kaya yung mga bawal kagaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak o ano pa man. So ito yung pagkakataon sa buwan na ito yung pagkakataon na ma-charge talaga natin yung sarili natin. Maiwasan natin yung mga ipinagbabawal kagaya ng paninigarilyo. Kaya sa mga kapatid natin diyan na kayo ay nagsisigarilyo pa, minsan nakakalungkot isipin. Ikaw ba dati nagsigarilyo? Opo, nagsigarilyo ako. Actually, Ustad, yung isa sa bisyo. Anong sigarilyo mo? Marlboro po. Marlboro yung akala ko evergreen. Naabot mo yung evergreen? Evergreen at saka pili. Pag sa amin kasi, pag puti yung sigarilyo mo, sasabihin ka parang ang bakla. Pag puti, so kailangan Marlboro. Kailangan ang pula para tigasin. Okay, so anong sinasabi mo sa sigarilyo? So yun nga, kung bawal yun? Kung yung halal nga, sa oras na ikaw ay nagpa-fasting, ay ipinagbabawal mo sa sarili yung mga ipinagbabawal pa kaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung pagkakataon natin sa buwan ng Ramadan sa mga nigarilyo dyan ng mga kapatid natin. Ito yung pagkakataon dahil maumpisahan natin ngayon sa mula Bukang Liwayway hanggang Takip Silim. Kinakailangan pagkatapos ng Maghrib, huwag natin gayahin yung kapatid natin na pag-adan naka-ready na kaagad yung yung sigarilyo at saka instead na yung iftar yung may nakita ko ganyan. Instead na nag-adan na, wallahi after ng tubig diretso na sigarilyo. Subhanallah. At may marami akong kakilala dyan ng mga nakakalungkot. Pero may aral dyan, bro. Anong aral? Sabi niya, hindi ko talaga kaya na maiwasan ng sigarilyo. Alam ko haram, oo. Masya Allah. Nahanga ako sa kapatid na nagsasabi na haram. Kasi pinaniwalaan niya na haram. Ang mahirap kasi yung alam mo na ipinagbawal, tapos ipinagtatanggol mo pa rin na ipinipilit mo na hindi bawal. Yun ang pinakamasamang tao. Di ba? Oo. Bawal siya, alam mo nagkakasala ka, aminin mo. Nagkasala ko, ya Allah, patawarin mo ako, hindi ko ito mapigilan. Ang mahirap, yung denial ka yung hindi mo tanggapin yung katotohanan. Ngayon, ang aral dyan, walang bawal na sinasabi mo masarap na hindi kakayanin na iwasan ng tao. Kaya, bro. Kaya. O bakit hindi kaya? Ito na lang Ramadan. O simula ng Bukang Liwayway. Okay? Gusto mong lumapit sa asawa mo, pipigilan mo yun. Gusto mo yun. Okay. Iinom ka, kakain ka, hindi mo yun. Gusto mo manigarilyo. Yung mga addict na dyan na naninigarilyo. O bakit mo na-control sa loob ng 10 oras? 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Yung ibang country nga, 16 hours. Alam ko dito sa Saudi Arabia, minsan naabot din tayo ng 14 hours. Just like mga many years ago. So, ang punto dun, hikmah, wisdom ng Ramadan ay para oras na disiplinahin mo ang sarili mo. Maging malapitin ka sa Allah. Igugol mo ang mga oras na pagbabago na basahin ang Quran at paramihin ang pagdarasal. Bro, alhamdulillah, kanina ngayon nagdasal kami doon sa May Sulay. Napakagandang pakiramdam dahil kahit pa paano nung last year na nagka-pandemic wala tayong pagpa-pray. Pero ngayon may prayers na tayo. Sabi ko, ya Allah, sana hanggat mamatay ako dito sa pagdarasal at pagsamba sa iyo. Dahil pag namatay ka na, brother Isa, wala na, hindi mo na masamba ang Allah. Diba? So ito, kung bakit may Ramadan, dahil alam ng Allah ay mabuti sa atin lahat. Kaya sundin ang mga alintuntunin, sistema at aralin sa Ramadan. Anong natutunan mo ngayon sa Ramadan? Brother Isa, sige nga. So, yung mga natutunan ko ngayon dahil sa pangalawang araw pa lamang ng Ramadan. So, dahil
Usually, yung mga previous na Ramadan, subhanallah, napakasarap yung pagbabanding din ng mga kapatiran. Dahil meron palaging mga iftar sa, tawag dito, sa mga tent, merong pagsama-sama yung mga kapatid. Ngayon, medyo limited yung yung tawag dito, yung pagsasama-sama. Dahil So ang aral na pinagbabawal. natutunan mo dito sa Ramadan ay yung sulit ng pagsasama. Isa din yun, Ustad. Pero maano mo, ma-realize mo na tawag dito, kung tawag, pwede mo pa rin sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit na ikaw ay Mashallah. mag-isa lang. Oo, correct. Yan. Kasi may iba-iba tayong kuro-kuro, pananaw, di ba? Sa akin naman, isa sa mga natutunan ko na pwedeng ito dapat natin matutunan sa Ramadan na ito ay yung oras na ang habag at pagmamahal ng Allah sa sangkatauhan, sa kanyang alipin, na binibigyan lagi ng pagkakataon para manumbalik sa Allah. Wallahi bro, hindi gusto ng Allah ang ating tagapaglikha na tayo ay lubusan na maging puros kamunduhan na lang. Di ba? Alam mo yun, bro? Hindi yung lagi ka na lang sa pera, sa trabaho, sa pamilya, lahat. Ngayon, oras dito mga Arabo, maski dito sa kanilang mga trabaho, bro, basa ng Quran. Si Imam Shafi'i, 40, 60 times pa. Isang riwaya, subhanallah, basta maraming beses sa isang buwan ng Ramadan. More than 20 times, 10 times na nabasa niya ang Quran. Mashallah. Nasaan tayo sa kalingkingan ng mga pantas? Alam mo sinabi ng mga ibang mga pantas, kung nakakayanan ng iba, huwag mong sabihin iba yun sa kanya yun. No, kung kaya ng iba, kaya mo. Di ba may kasabihan, kung kaya niya, bakit hindi ko kaya? Kung hindi mo kaya dahil ikaw ay tamad. Ikaw ay pabaya. Tama. Kaya kung bakit may paraiso at bakit may imperno, dahil nararapat lang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ilalagay niya sa paraiso ang mga taong karapat-dapat na nandoon. Wa ma kana Allahu bidhallamin lil abid. Hindi kailanman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi siya magiging patas sa kanyang mga alipin. Kung imperno ka dahil ikaw ay pasaway, ikaw ay kriminal, ikaw ay abusado, ikaw ay nagtatambal sa Allah, alak, babae, lahat ng mga yan. So oras na tayo ngayon ay lumapit at magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil wallahi bro, walang kasalanan na hindi patatawarin ng Allah. Kung hindi ka pa magtawba ngayon sa Ramadan na ito, ambot sa imong kinabuhi kaun sa kapadya magkuan. Kaya nga magtawba. Kaya nga isa, wallahi oportunidad na ito bro. Kaya nga Ustad, di ba, isa sa katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung Ar-Rahman, di ba? Oh, yung mapagpatawad. So ibig sabihin dito pala Ustad, normal lang talaga sa tao na nagkakamali, nagkakasala. Yes. Dahil kung hindi tayo nagkakamali, hindi tayo nagkakasala, ano pa yung pagiging mahabagin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ba? At ito, sasabihin mo to. May hadith kasi kung hindi kayo magkasala, kung hindi kayo magkamali, papalitan kayo ng Allah. Yastabdilullahu qauman ghairakum yudnibuna thumma yatubuna ilayhi. Kung hindi kayo magkakasala, papalitan kayo ng Allah ng mga pamayanan na nagkakasala at laging nagbabalik loob sa Allah. Pero correction, hindi ibig sabihin nito ay sige lang magkasala kayo kasi okay yan. Okay. Hindi, dapat pigilan. Tama. Kasi yun ang pinakamabuting tao na pinipigilan niya ang sarili niya. Di ba? Alladhina yajtanibuna al-kaba'ir. Sila yung mga tao na umiiwas doon sa mga ipinagbabawal. Alam natin makasalanan tayo, alam natin gusto natin yung haram, yun ang jihad. Paglabanan natin yun. At itong Ramadan na ito, lalo na bro, subhanallah, napakaganda ng turo ng Ramadan. Yung mga sister, lalo na yung mga sister, hindi naman, lahat, okay? Minsan may mga lalaki din ganyan. Pero alam natin usually, umagang-umaga, nag-usap, oy, narinig mo ba si Kwan? Ano si Kwan? Sasabihin, oy, astagfirullah, wag ka magsalita. Ramadan ngayon, mawala yung Ramadan mo. Sabi ko, mashallah, na-appreciate ko yun. Dahil sa pamamagitan nun, mga chismosa yun, oras na ng Ramadan, bawal ang pagchisismis. Di ba? So, turo yan ng Ramadan. At sana kung anong naituro ta sa atin ng Ramadan, tuloy-tuloy ito maski mawala ang Ramadan.
Yan ang kahalagaan kung bakit may Ramadan, dahil habag at pagmamahal ng Allah sa sangkatauhan para magbalik loob, magsisi sa kasalanan, at kung ano ang aral ng dulot ng Ramadan, dala-dala ninyo ito maski wala na ang Ramadan. Opo, kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi lamang Panginoong Diyos sa buwan ng Ramadan. Siya rin yung Correct. ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Diyos natin sa Muharram, Safar, Rabiul Awwal. I Sa lahat agree. ng buwan, sa lahat ng panahon. Kaya inshallah, There are many of the scholars, they said, you should not worship Allah only in the month of Ramadan. Yes. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the Lord of all the months. Not only you worship Allah subhanahu wa ta'ala only to focus on Ramadan. No! Parang pagiging parang panakip butas mo, o parang pagiging, ba tawag doon, yung mapagkunwari. Di ba? Tama. Pag Ramadan lang, doon mo lang siya sinasamba. Doon ka lang nagpapakabuti. After ng Ramadan, khaliwali, mafishay, isyada. Ha? Di ba, bro? Ang pagmamahal sa Allah, kung ano ang turo ng Ramadan, kung anong natutunan mo na pagsamba sa Kanya, after Ramadan, tuloy-tuloy mo pa rin siyang sambahin. Ya Allah. Ustad, Alhamdulillah, alladhi ballagan hada syahrul mubarak. Ustad, may tanong ako. So, Subhanallah. patungkol dun sa na yun. Sa mga, Masarap pa rin ang saging. sa mga kapatid natin na tuwing buwan ng Ramadan, mashallah, talagang nagbabalik loob sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan, nawala na ulit. Oh, nawala. Paano yun? O bakit daw nawala? Na-observe mo? Opo, Okay, na-observe. ang sasabihin ko dyan, sayang. Sayang na sayang. Kasi, ba't sila nagbaliwala o nawala? Pero pwede rin natin sabihin kasi tao lamang sila. Mahina, marupok. Kaya ang taong wais, dapat hilingin niya sa Allah na, Ya Allah, kung ano ang naidulot sa akin ng kabutihan ng Ramadan, sana dala-dala ko pa rin after ng Ramadan. Inshallah. At sasabihin natin ito sa mga taong yaon, mga kapatid, huwag lang natin sambahin ng Allah sa buwan ng Ramadan. Kung anong turo nito mabuti, dala-dala natin ito dapat. Di ba? At kung yun, this is a challenge to them na sana huwag ganun sila. Totoo yan, isa. Kumbaga, itong kaganda ng Islam eh. Hindi ka lang nagmumuslim, natatakot sa Allah kung saan lugar. Tama. Islam is wherever you are. Tama. Anong hadith ng propeta? Ittaqillaha haythuma kunt. What bi isayat al-hasana kam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Subhanallah, look at the teachings of Islam. Fear Allah wherever you are. And follow up a bad deed with a good one. Because why? It will wipe it out. And behave well towards other people. Because this is the best for you. This is the true Muslim. A true Muslim. O diba? Katakutan mo ang Allah, hindi lang sa buwan ng Ramadan. Matakot ka sa Allah, hindi lang sa masjid. Maski sa kwarto, ikaw lang mag-isa. Gusto mo magsalita ng masama. Gusto mo tumingin ng haram. Sa oras na yun, pigilan mo yan para sa Allah. At ito ang turo ng Ramadan. At kung yun ang nangyari dun sa mga sinasabi mo, sana wag tayo ganun kasi hindi rin natin kapatid na isa na baka ganun din tayo. Mahirap kasi bro yung nagsasalita ka na ito ang gawin nyo, ito ganyan-ganyan, tapos ikaw rin pala nakakalimutan mo sarili mo. Waliya'udhu billah. Ibilang tayo ng Allah sa mga taong alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sila yung mga taong na naririnig nila ang katotohanan, ang turo ng Islam, at ito'y kanilang isinasabuhay at sinasakilos. Oo, lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero ang pinakamabuti sa atin ay nag-aalaala sa Allah, nanunumbalik at nagtatauba sa Allah, at yan ang turo ng Islam. Siguro dahil oras na tayo dapat maalam na sa 30 minutes na to, mga kapatid, magpaalam ka na kapatid na isa bilang last message mo sa ating mga kapatid. Kasi itutuloy natin yung recording natin na off camera na yun. Kami lang yung dalawa. Panoorin nyo na lang yun sa Sunday, di ba? Sa page ng Daan Tungo sa Paraiso. Mashallah, ang ganda ng... Ikaw ba gumawa nun? Daan Tungo sa Paraiso? Tariqun ilal Jannah, di ba? Allahu Akbar, mashallah. As'alullah niya yudkhilan al Jannah. Okay. Paalam ka kapatid na isa. Challenge mo, payo sa mga tao. So sa mga kapatid natin, maraming salamat sa napakahusay niyong panonood sa page ni Ustad Amrullah. Biyayaan nawa kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inshallah. Ito yung pagkakataon natin. Kung hindi naman tayo palaging busy, sa mga hindi pa naka-subscribe, follow sa page ni Ustad, i-follow nyo dahil mashallah napakaraming
tawag dito, napakaraming kaalaman tayong mapupulot sa... Gatimpalahan sila ng Allah. Opo. At doon din sa page ng Daan Patungo sa Paraiso, at yun din yung page mo, at yung mga pages ng ating mga kapatiran na nagtuturo sa Islam. Opo. Kung tayo ay nagsasubscribe, nagla-like, nagfa-follow sa mga kamunduhan na ililinlangin kanya, yung mata mo, ililinlang niya, maadik doon sa haram, dito, oras na dapat isubscribe, i-like ninyo, i-follow ninyo ang mga ngaral sa Islam dahil ito ay makakabuti sa buhay ninyo. Tama. Walang sapilitan. Ya Allah, you are our witness. We have done, we convey the message. Nasa sa inyo yan. Kung kayo nag-follow, may Allah reward you. Kung hindi pa kayo nag-follow, you follow, please. Because this is for your own good. Diba bro? Subhanallah. So yun nga, inshallah mga kapatid, lagi nating subaybayan yung page ni Ustad dahil napakarami talaga tayong marami talaga tayong mapupulot na magandang aral, inshallah. So inshallah, sa pamagitan ng panonood nyo ng video na ito, biyayaan hawa kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dagdagan ang inyong kaalaman at isama ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mabubuting gawa. So hanggang dito na lang yung aking yung huli panalita at iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiqh, jazakallahu khairan kapatid na Isa. Sa pagkakataon na ito, isipin mo pumunta ako dito sa iyo, hindi natin akalain na magkakaroon tayo ng ganito. Kasi nga, wa ma tadri na la tadri nafsu madha taksibu gada. Hindi alam ng tao ang buhay niya kung anong mangyayari sa kinabukasan. Hindi rin alam ng tao kung saan siya lupain na siya ay lilisanin niya ang mundo. Di ba? Jazakallahu khairan, barakallahu fiqh. Mga kapatid, kami na po ay magpapaalam. So mga luksami, mga pagremi, mga bangsami, di manininindaan ni man to, si sa patapungan pungaranaw, si sa langon, si sa Pilipinas. Balasan kanu wallas, kanu ang mga inaami, mga babayami, di takdir, sa diran di ka paninindaan para ko pamiliran, mapya ka pipitas sir kanu langon. Sa lahat ng ating mga kapatid, sana po tayo ay patawarin ng Allah sa buwan na ipinagpala na ito. At tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Inshallah, sunod-sunod lang po to every day, 10 o'clock hanggang 10:30 dito sa KSA at 3 to 3:30 AM dyan po sa Pilipinas. Maraming salamat po hanggang sa muli. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.